Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nakikipag-ayos daw si Digong Duterte kay De Lima? Tama ba ang narinig natin? Ano naman ang masasabi ni De Lima dito? Pakinggan na muna natin ang mga sinabi ni Digong kay De Lima. Oh, anytime. De Lima? Anytime. Pero hindi mo namimiss si Senator De Lima kayo? Well, as a human being, I would say that as much as possible, I just want to make peace with everybody. But if she starts to everything, hindi kita atrasan. Wala naman akong pelikula. May kopya pa ako sa video eh. Parang she also wants to. Well, that is another thing. Kaya sabi, di ganito ka. Tanungin ko sa kanya, anong gusto mo? Siya yung may bagahe. Alam mo, hindi niya dapat ako. Alam mo kung bakit? Sige siya yaw-yaw sa akin. Hindi ako sasagot. Bitawan ko lang yung video ulit. Magpakopya ako. Pati sa Amerika, pabili ko doon sa retail na mga X-rated. Ngayon pakinggan naman natin ang sagot ni De Lima sa sinabi ni Digong sa kanya. Yun o, naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para kay dating Senador Leila De Lima. Nasa kabilang linya na po. Good morning po, Madam Senator, at salamat po. Good morning, kabayan. Good morning din sa mga nanonood at nakikinig sa inyo ngayon. Good morning. Well, at tanong ng mga reporter ito sa kanya, pero ang sinasabi ho niya, Duterte wants to make peace. Gusto daw makipag-peace ho sa inyo. Naniniwala ba kayo na sincere siya? Nako, paano po siya magiging sincero sa sinasabi niya na gusto na niyang makipag-make peace sa akin ngayon o naghahanap siya ng kapayapaan? Opo. Ang dami niya pong mga pananagutan. And then yung sa personal sa akin, ay hanggang ngayon minumura niya ako. Hanggang ngayon kabastusan na naman yung binabato niya sa akin. Opo. Imbes na harapin niya yung mga makabuluhang mga issue, lalo na sa pananagutan niya, lalo na sa mga pagpatay dun sa under the name of the war on drugs. Sinasabi ko po is that ano pong sinasabi niya na make peace, na hanggang ngayon ay pinagmumura pa rin ako, pinabastos pa rin niya ako, imbes na harapin niya yung mga mas makabuluhang mga sultanin o mga issue natin, yung mga hinaharap niyang mga issue, lalo na yung mga pananagutan niya sa mga pagpatay noon sa war on drugs niya, ay ito na naman, pinag-iinitan na naman ako. Make peace with everyone. How can you make peace with everyone na hindi mo pa nasasagot yung mga pananagutan mo? Lalo na nga dyan sa mga drug war killings, lalo na nga dyan sa mga usapin nga ng yung kanyang pagkatraiduran na yung naging pro-China policy niya. And then yung mga lumalabas din sa mga tungkol sa korupsyon, yung mga lumalabas ngayon sa Quadcom hearing at iba pang mga hearing. Yes. Dapat sagutin niya yon at panagutan niya. Ang make peace kasi kabayan, ang ano ko dyan is that there can be no peace or genuine peace without justice. Yung mga biktima, libo-libong biktima ng drug war ay sumisigaw pa, naghahanap pa ng hustisya. Hindi niya yan hinaharap. Ngayon na naman, nakita natin doon sa kanyang kasi narinig ko rin po yung ibang bahagi nung kanyang interview kahapon, yung kanyang press con kahapon. Opo. Ayan na naman siya. Nagbabanta na naman siyang papatayin daw niya. Yung mga drug users, mga drug addicts, mga kriminal
Ayan na naman siya, back to his old self. Opo. Pero nung tinutugis po yung kanyang kaibigan, si Pastor Kibuloy, bigla ho siyang nag-alala at naging biglang advocate ng karapatang pantao. Ngayon na naman, yan na naman ang mga sinasabi niya, patay, 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 kill, kill, kill. So ang hirap po nung sinasabing making peace with me or making peace with everyone. Pero siya po Opo. ay nag-offer din ng legal support sa mga pulis at military personnel na naharap sa kaso na may kaignayan sa kanila daw duty. Mhm. Kapag inosente yung mga Pulis, law enforcers, opo. mga pulis na yan, Opo. na mga sangkot, may mga akusasyon din tungkol sa kung ano-ano mga krimen, katulad ng killings, mga homicide or Opo. murder, ay, karapatan niya yan na ipagtatanggol niya. Mhm. Huwag lang niyang ipagtanggol yung buong pangyayari na libo-libo yung pinapatay niya. Malinaw naman po sa atin, nakagustuhan niya yon, na siya yung nag-utyok nun, at sinunod siya ng ibang mga pulis dun sa kanyang hangarin na ipapatay yung mga suspected drug offenders. Hindi ho tama na dedepensahan mo yung may kasalanan sa batas. So go ahead. If he wants to really defend those, maybe as a lawyer, pwede. Pero yung ano nga ho, is yung balik tayo lagi dun sa pananagutan niya. Yung mga pulis na yan na nasangkot sa mga pagpatay, sumunod nga sa order niya. At legal ba yung order na yon? Malinaw na hindi legal. So kapag ang mga law enforcers, hindi pwedeng ipatupad ang isang illegal na order. Ang pag-utos na pumatay ay klarong illegal. So, hindi nila pwede maging defense din yun. So, sagutin niya yun si Mr. Duterte kung paano niya didepensahan yung mga sumunod sa kanyang illegal na order. Tama ba ang sabihin niya na hinahabol nyo mga individual na nasa likod ng mga fabricated na mga kaso sa droga, kaya kayo po ay nabilanggo? Opo. In fact, tinatrabaho na po yun ng aking mga abogado. Opo. Pinag-aaralan na nila yung kung anong mga talagang specific na mga kaso na ipa-file dun sa mga nag-fabricate na mga testimonies, yung mga handlers nila, yung mga inutusan ni Mr. Duterte. And then alam nyo naman na yung pinaka-chief enforcer dun sa pagtugis sa akin sa pamamagitan ng mga false cases ay yung dating Secretary of Justice na si Vitaliano Aguirre. Pero malinaw po sa amin yan, malinaw sa akin, na utos po yun ng dating Pangulo. Yun naman, talaga namang ina-announce niya yun, na yung mga sinasabi niya noon, yung may you rot in jail, di ba? Ganun ang mga salita niya ngayon, bukod sa pagmumura niya sa akin, bukod sa paninira niya sa aking pagkatao at aking pagkababae. So, mali naman po yun eh. Karapatan ko yun at malinaw para sa akin na naging biktima rin ako ng injustice. So, kailangan ko rin ng hustisya. So, bukod dun sa mga libo-libong pinatay, ako mismo, meron din ako, sumisigaw din po ako ng hustisya dahil sa ginawa sa akin. Ang halos 7 taon na pagkakulong ay di biro. Ang halos 7 taon na nawalay ka sa mga mahal mo sa buhay. Opo. And then hindi ka masyadong nakapagtrabaho bilang senador dahil kinulong ka nga, ay malaking bagay po yun. Hindi po kasi yung vindication, kailangan may kalakip na hustisya. Wala Opo. pong tunay na vindikasyon kung walang hustisya at katotohanan lumabas. Kung yan po ang dahilan, walang ebidensya laban sa inyo, ano pong nangyari nung mga panahon na yon? Bakit hindi po kagad na ipagtanggol kayo? Alam nyo naman na si Mr. Duterte pa ang hari noon. Talaga namang kinakatakutan siya. At isa nga sa motibo siguro kung bakit ginawa yun sa akin, kinasuhan ako at pinakulong, ay para maging warning sa mga iba pa na maglalakas loob na kontrahin din siya dyan sa war on drugs na yan. So kailangan nila talaga ng isang ehemplo ng ito ang mangyayari sa inyo kung kakalabanin niyo ako. Yun. Kaya karamihan tumahimik, karamihan natakot. Yun. So ganun yung atmosphere noon ay talaga naman na magdudulot ng takot
Sa akala po ninyo ang ICC ay seryoso na habulin talaga si dating Pangulong Duterte at iba pang mga involved sa war on drugs? Opo. Talaga namang sila, masigasig sila, seryoso sila. Nagsimula sila noong 2021, yung preliminary examination nila, pero nasuspend lamang dahil nag-apela yung gobyerno na wala daw jurisdiction, pero noong 2023, nag-resume na po ng investigation. At masigasig po ang mga ICC prosecutor. Ang pagkakaalam ko, talagang may mga nakausap na sila na mga possible or prospective witnesses. Nandyan sila Las Cañas, nandyan sila Matubato, at meron pa sila siguro na iba pa. At meron sila marami na silang mga nakalap na mga impormasyon, nakikipag-ugnayan din po sa kanila. Yung mga pamilya ng mga biktima, may mga abogado din po, yung mga pamilya ng mga biktima na regular na nakikipag-ugnayan sa kanila. Seryoso po po ang ICC dahil nga nakikita nila hanggang ngayon wala pa naman talagang kaso o yung talagang seryosong investigasyon na ang subject ay si Mr. Duterte himself at si former PNP chief De La Rosa, yung kanyang enforcer sa war on drugs. Pinatawad na ba niyo si Kerwin Espinosa? Yung lahat po ng mga ginamit o nagpagamit. Okay. And I'm referring dun sa mga naging witnesses, whether nasa Senadong hearing o sa hearing sa House of Representatives at sa hearing ng Korte dun sa mga kaso ko. Ay pinatawad ko na po sila maski yung mga handlers nila kasi alam ko may mga handlers, may mga personalidad na lumapit sa kanila, pinilit sila na mag-testify against me. Pinatawad ko na po silang lahat dahil nga naggamit lang sila. At gano'n naman po, kailangan talagang magbigay tawad tayo, di ba? Yung nandyan yan sa Bible na patawarin yung mga may kasalanan sa'yo. Now, I think alam ko na isusunod mong tanong, kabayan ko, kung ready akong ipatawarin ko na rin yung pinaka nasa likod ng mga ginawa sa akin. Sinasabi ko po, lalo na ngayon na narinig ko na naman yung mga pagmumura niya sa akin, mahirap pa po para sa akin na patawarin yung nasa likod ng mga persecution. Ito ho, medyo mabigat ito para sa inyo. Nagbanta siya na ipakakalat daw yung mga X-rated na involved daw po kayo hanggang sa Amerika ipakakalat niya. Alam mo kabayan, hindi ko na po pinapatulan yung mga ganyan, yung mga kabastusan, kademonyohan. Hindi, I told myself, kasi nung nag-decide nga ako, natatakbo nga ako ngayon sa 2025 elections, talagang inano ko na sa sarili ko, nako, malamang, pukutaktihin na naman ako ng mga ganyan, mga bashers, and then, ito nga, si dating Pangulong Duterte, ayan na naman siya. Kung papatulan ko pa po yan, lalong hindi po ako titigilan ng mga yan. Ayaw ko po ng mga ganyan. Doon po tayo sa mga mas makabuluhang mga issue ng bayan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.